Balik po tayo dito sa National Shrine and Parish of the Divine Mercy dito sa Marilao, Bulacan. At nakita ho natin patuloy ang pagdating ng ating mga kapuso dito ho sa Divine Mercy. Actually, katatapos lang ho ng misa na nagsimula kaninang alas 6:30 ng umaga. Mamaya na ho susunod 3:30 ng hapon. Siyempre, mga pumupunta ho dito natin mga kababayan ay para ho manalangin, magnilay at kasama sa mga pinupuntahan dito yung sinasabi hong tubig mula doon sa isang balon na sabi ho ng iba nakakagaling. Ang isandaang talampakang imahe po ng Divine Mercy na nasa may likuran ko po. At syempre, meron ho ditong Stations of the Cross. Kaya naman talagang kapag kahugan itong panahon ng Semana Santa, talagang dumadagsa po ang mga kababayan natin, mga kapuso natin, papunta dito sa Divine Mercy. Para malaman ho natin kung ano yung mga pwedeng gawin, ano yung mga aktibidad ba, ang maaaring gawin dito kapag pumunta kayo. Makakausap po natin si Reverend Father Jess De Silva. Siya po ang parochial vicar ng Divine Mercy. Father, good morning po. Good morning, ma'am. Welcome po ulit dito po sa ating pong dambana. Hindi ko na matanda kung ilang beses ako nakabalik dito. But anyway, Father, nakita ko tuloy-tuloy yung dating ng mga kapuso natin. Madaling araw pa lang, madilim pa, marami na ho. Ito ang pagdating ng tao na to, kailan ho ang peak nito? Ang peak po nito, ma'am, talaga ay Huwebes po, no, Huwebes kasi po may bisita iglesia. Tapos po, nag-Stations of the Cross po yung mga tao. Yung Stations of the Cross po dito sa shrine ay mga life size. So, yung buong vicinity po ng shrine, nakakalat po dyan yung Stations of the Cross. So, mas madali, mas maganda po para sa mga dumadayo. Yung gusto nila yung parang visual yung nakikita nilang Stations of the Cross. So, marami din, may sinakulo din po, dinadayo din po dito. So, tuwing ano po yun, Miyerkules hanggang Biyernes po, oras-oras hanggat may tao, so nagpapalabas po ng sinakulo. So ngayon, tuloy-tuloy na ho yung inyong mga pagsasanay ho ng mga kalahok doon sa sinakulot. Kayo ata ang nagdidirect, ha, Father? Opo, kasi po, yung mga bata po, talaga pong hawak natin. Kaya po, kasama po ako ng mga bata sa paghahanda ng nalalapit nga pong sinakulo. Kaya po, puspusan yung pag-ensayo at saka po yung marami pang mga bagay. Oo, dahil siyempre ilang araw na lamang ang Semana Santa, kailangan talagang nakahandang-handa na yung ating mga kabataan. So, Father, ano ho yung gusto niyo bigay na payo doon sa mga kababayan natin, especially yung mga manggagaling ho sa malalayong lugar na pupunta ho dito? Opo, ma'am. Kasi po ito pong shrine ay medyo malaki. Marami po kaming gate. So, ang pasukan po ng lahat ng tao dito po, yung tao po dito sa main church. Pero yung mga may sasakyan po sa may gate 4 po. So paglabas po nila ng Marilao exit, makikita po nila yung mga signages papunta pong gate 4. So para po maging maayos yung daloy po ng trapiko. Kayun din, magbaon po ng mahabang pasensya dahil kagagawa lang po nung dito po kasi Marilao exit po ng NLEX ang atin pong pinaka first passage. So magbaon po ng mahabang pasensya dahil nga po maraming pumupunta. Magbaon din ng maraming tubig dahil po mainit ngayon. Pero po, pagdating po ninyo ng shrine ng Dambana, sana po maramdaman ninyo ang Diyos at ang kanyang banal na awa. Ayun po. Maraming salamat po si Father Jess De Silva. Siya po ang parochial vicar dito po sa National Shrine and Parish of the Divine Mercy dito po sa Marilao, Bulacan. Sabi nga po pagkahugan nitong panahon, talagang umaabot ho ng mula kalahating milyon hanggang 1 milyon ang dumarayo dito. At kaya ganun karami ho. So yung sabi Father Jess, baon ng maraming pasensya dahil syempre kung makapaluhan tao, medyo may mga pila-pila doon sa ilang mga lugar dito gaya ng mga Stations of the Cross. Okay. So mula po rito sa Marilao, Bulacan, back to studio po tayo. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.